A blessed day, mga ka-truth seeker. We welcome you sa ating programang Unlearn Error, Spread the Truth. A Bible course in Systematic Theology series po ito. Bible Doctrine 11 na po tayo. Excited po ako na may discuss ang Bible Doctrine 11. Bakit ang sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer of faith o altar call ay unbiblical na pinapractice ng almost 90% ng mga Kristiyano sa buong mundo ngayon. Ano po ang inaasahan nating matutunan sa Bible Doctrine 11? Number 1, ano ang altar call, mga ka-truth seeker? Number 2, bakit ang sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer of faith, altar call ay unbiblical? Number 3, bakit may mga talata po na tila nagtuturo na biblical ang sinner's prayer, prayer of acceptance para maligtas ang tao? Number 4, paano mag-evangelize nang walang altar call, prayer of acceptance o sinner's prayer? Number 5, ano po ang relevant summary statement ng Bible Doctrine 11? Recall po tayo ng Bible Doctrine 10. Napag-aralan po natin sa Bible Doctrine 10 ang dalawang diagram of framework of doctrine ng Arminian na ginagamit ngayon ng halos lahat ng nagkiklaim na sila ay Christian. At ito nga ay ang Romans Road to Salvation at ang Gospel Bridge. Napag-aralan rin natin na ang kakulangan ng presentasyon nito ay sobra-sobrang kulang. At ang pagiging unbiblical nito sa usapin ng biblical evangelism, yung dalawang ito, Romans Road at saka Gospel Bridge. Isa pa sa pagiging unbiblical nito ay ang sinner's prayer o prayer of acceptance, prayer of faith o altar call na nakaangkla sa Romans Road to Salvation at saka sa Gospel Bridge. Aral po tayo, mga ka-truth seeker. Are you ready? Ano nga po ba ang altar call? Ang altar call ay paraan upang gabayan ang tao sa panibagong antas ng commitment o pagkapit kay Jesus o pagkaligtas kay Jesus. Para makonfirm ang desisyon, ay inaanyayahan silang pumunta sa harapan bilang pagpapahayag ng panloob na desisyon. Madalas ito ay pagpapasunod sa panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pagsisisi, sinner's prayer, panalangin ng pananampalataya o panalangin ng pagsusuko ng buhay kay Jesus. Number 2 question. Bakit ang sinner's prayer o prayer of acceptance, prayer of faith, altar call ay unbiblical? I think for 10 reasons or 11. Number 1, ang pagtanggap na mula sa paanyaya, pagpapasunod, pasya o bibig ng iba ay wala sa Biblia. Ito ay putting words into our very own mouth na hindi dapat ginagawa ng ibang tao para sa ating sarili. Ngunit hindi po tayo against sa salitang literal na pagtanggap. Ito po ay nasa Biblia. Ang tinututulan po natin ay ang pagpapasunod ng iba sa prayer of acceptance, sinner's prayer, altar call para maligtas daw. Wala po kasing biblical pattern at wala pong ipinrescribe ang Diyos na gawin natin ito. Ito ay paglampas sa inuutos ng Diyos na gawin natin, mga ka-truth seeker. Ngunit ang pagtanggap na kusang loob, walang gabay ng ibang tao, ang pagtanggap na nagmumula sa puso o sariling pasya o sariling desisyon at sariling words ang gagamitin niya ayon sa bukal ng kanyang puso ay biblical. Ang biblical na pagtanggap ay hindi dinidikta, mga kapatid. Ito ay nagmumula mismo sa puso mo, kusa at sarili mong words at sariling desisyon at hindi dahil lamang sa pasya ng iba. Number 2, bakit ang biblical ang sinner's prayer, altar call, prayer of acceptance, prayer of faith? Number 2, ang pagtanggap na may namamagitan na iba ay wala sa Biblia. Lumalabas na tayo na ang tagapamagitan para magligtas o maligtas ang tao, hindi na si Jesus. Na kung hindi natin sila gagabayan sa panalangin ng pagtanggap, di sila maliligtas. Ang trabaho lang natin, mga kapatid ka-truth seeker, ay i-present ang good news
ang sila ay manampalataya magsisi, tanggapin si Jesus, ay trabaho na yan ng Diyos. Gifts ng Diyos yan. Power ng Diyos yan. God-given faith, God-given repentance ng Diyos yan. Walang mayroon tayo participation, walang contribution, cooperation tayo. Actually, ang God-given faith, God-given repentance, pati na ang pagtanggap natin kay Jesus, ay kapahayagan na lamang ng ating appreciation, enjoyment, realization, at pagyapos na lang sa justification, kaligtasang nangyari na noon pa sa eternity, hindi pa tayo pinapanganak. Pati na yung son by adoption. Na tayo ang lalabas na nagseselyo ng kaligtasan ng tao at sa pamamagitan ng pagpapasunod natin sa kanila sa panalangin at pagtanggap nila, tayo na rin na nagbibigay ng assurance para sabihin sila ay tiyak na ligtas. 1 Timothy 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, taong Jesus na si Kristo. Kapatid, isa lang tagapamagitan. Tagapamagitan. Si Jesus lang po. Hindi ako o sino mang mangangaral. Sa totoo lang, ang trabaho lang natin ay ipaalam na ang Diyos ay napupuot sa ating mga makasalanan, na tayo ay judicially condemned. Kaya kailangan natin ng justification through Jesus Christ in eternity. At tayo ay in spiritual corruption, kaya kailangan natin ng regeneration, sanctification in time sa panahon natin mismo. At hindi na natin trabaho kung sila ay magsisi o hindi. Trabaho na ito ng Diyos, mga ka-truth seeker. Ang hindi pinatatrabaho ng Diyos, huwag nating pakialaman. Ang trabaho ng Diyos ay regeneration, conversion. Ang trabaho ng Diyos ay magbigay ng faith at repentance sa mga i-regenerate niya. At ang trabaho ng faith, repentance at acceptance ay ma-realize natin, ma-appreciate natin, ma-enjoy natin, ma-embrace natin ang katotohanan ng pagliligtas ng Diyos sa atin na ginagawa niya o na ginawa niya nung eternity pa. Ano? So, number 3. Bakit ang altar call, sinner's prayer, prayer of acceptance ay hindi biblical? Because it is man's invention. Mabigat po ang parusa ng Diyos sa mga magdaragdag, idaragdag rin ng Diyos ang salot na nakasulat sa Biblia, Revelation 22:18, 1 Corinthians 4:6. Ang pinakaunang natalang kasaysayan ng altar call ay nagsimula noong 18th century mula sa kongregasyon ng mga Metodista sa architectural design ng mga Anglican, kung saan naroon ang communion table sa harap ng santuario, ay tinatawag nila itong altar. May mga pagkakataon na tinatawag ng mga ngaral ang nagising na sa kasalanan sa harapan ng santuario o altar. Dumaan pa ang mga taon, nag-organize ang mga Metodista ng camp meeting na kung saan sa harapan ng stage ang mga nagsisisi ay inaanyayahan sa harap para mabigyan ng instruction na magsisi o manampalataya. At ang success ng technique na ito ay kinopya ng halos lahat ng mga ebanghilistang nangangaral noong Second Great Awakening. Isa rito ay ang kilalang si Charles Finney, isang Arminian. At ginaya na rin ng mga pastor ni Billy Graham na nagpakalat ng sinner's prayer, altar call, at ng lahat halos ng churches ngayon ay ginagamit na nila ito sa conclusion ng kanilang mga sermon. Ito ay iniaral lamang sa panahon ni Billy Graham at Charles Finney, mga sikat na kilalang ebanghilista, at ito ay nag-ugat sa kanila. Number 4, bakit hindi biblical ang sinner's prayer, prayer of acceptance, altar call? Because sinner's prayer, prayer of acceptance declares God is begging for our mercy. Dahil ang pagsunod sa panalangin ng pagtanggap o pagsunod sa sinner's prayer ay nangangahulugan na ang Diyos ang nagmamakaawa at nagmumukang awa, hindi tayong makasalanan. Ang Diyos ang magbibigay ng awa dapat at habag, hindi tayo. Dahil tayo ang nangangailangan ng habag at awa, hindi ang Diyos ang nangangailangan ng habag at awa natin.
Hindi ang Diyos ang nanlilimos ng awa natin at pagmamahal natin. Ang mga kinilusan o ni-regenerate ng Diyos ay hihingi ng awa kusang mangyayari ito. Lucas 18:13. Sabi ni Jesus, datapat ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na tingnan man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib na sinasabi, Diyos ko, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Walang walang nagdikta ng sasabihin ng maniningil na buwis. At ang Diyos ang magbibigay ng awa sa maniningil ng buwis na ito. Luke 18:13, Ephesians 2:4. Ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kaniyang malaking pag-ibig na kaniyang iniibig sa atin. Ephesians 2:5, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Number 5 reason kung bakit ang sinner's prayer of acceptance is unbiblical. Because it distorts the gospel. Sa pagbabasunod sa panalangin ng pagtanggap, lumalabas sa pinasasama natin ang gospel. Galatians 1:6 AFB translation, I am astonished that you are so quickly being turned away from Him, the Father, who is called you into the redeeming grace of Christ, to a different gospel. Namangha ako na napakabilis niyo namang tumalikod sa Diyos Ama, na tumawag sa inyo sa redeeming grace ng Panginoong Hesus, kayong mga false professing Christian. Galatians 1:7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo na nagsisiligalig at nagtuturo ng maling aral, na nag-iibig na pasamain, i-distort, iligaw, imali ang ebanghelyo ni Jesus. Number 6, bakit ang sinner's prayer of acceptance altar call ay unbiblical? Number 6, sinner's prayer of acceptance is coming to the pastor, not coming to Christ. Ang biblical po ay come to Christ, hindi come to the pulpit, hindi come to the altar, hindi come to the pastor, hindi come to the preacher. Matthew 11:28, magsiparito kayo sa akin, sabi ni Jesus, kayo lahat ng nangapapagal ng bibigatang luba at kayo aking pagpapahingahin. Matthew 11:29, at masusumpungan ninyo ang kapahingan ng inyong kaluluwa, kayong mga na-regenerate na at kinikilusan na ng Holy Spirit, magsiparito kayo sa akin. So, number 7, bakit ang sinner's prayer of acceptance ay unbiblical? Because it gives false hope and false assurance of salvation. Ilan na mga nasa Hades at impyerno ngayon dahil sa sila ay napaniwalang ligtas sa pamamagitan ng pagpapasunod sa kanila ng panalangin ng pagtanggap. And yet, malayo pala sila sa Diyos, malayo sila sa Diyos, napilitan lang pala, naitulak lang pala, kahiyaan lang pala, o ayaw lang mapahiya ang mga naganyaya sa sinner's prayer. Sumunod lang pala sa agos dahil lahat ay sumasabay sa prayer of acceptance. Ang katiyakan ng kaligtasan ng tao ay nakasalalay sa Diyos, gawa ng Diyos, kilos ng Diyos. Ang kaligtasan ay hindi desisyon ng tao, hindi gawa ng Diyos, hindi prayer of acceptance o sinner's prayer o altar call. Number 8, bakit ang sinner's prayer of acceptance, altar call ay unbiblical? Because it forces people against their free will. Kahit kailan walang record ng Biblia na ang mga mangangaral ay namwersa ng tao para lang tanggapin, kilalanin o sampalatayanan ng Diyos, nagiging chip tuloy ang gospel. Ang kaligtasan at pagliligtas ay desisyon at kilos ng Diyos. Ang Diyos Ama ang nagja-justify unconditionally in eternity at mag-a-adapt unconditionally in eternity. At ang i-justified at inadapt ng Ama ay i-regenerate ng Holy Spirit at ito ay magbubunga ng saving faith. At ang saving faith na ito ay hindi faith to save, hindi faith to be saved.
Ito yung faith to realize, faith to rest in the promises of God, faith to embrace the promise of God, faith to appreciate and enjoy what God has done and what God has done in our soul. Yun po yun. And number 9, mga kapatid, bakit ang sinner's prayer, prayer of acceptance, altar call ay unbiblical? Because it shows that God's will is under our will. Tingin po tayo mga kapatid, ito po yan. Ang pagpapasunod po sa panalangin ng pagtanggap sinner's prayer ay pagpapahayag na ang will ni Lord ang alipin at ang ating will ang Lord. Romans 9:16, napakalinaw mga kapatid. It is not of man that wills, or of man that runs, but it is of God that shows mercy. That's why man is saved. Hindi po sa free will ng tao, sa desisyon ng tao, o sa sinner's prayer, panalangin ng pagtanggap, altar call, maliligtas ang tao. It is by the sovereign will of God and the sovereign choice of God that we are saved. James 1:18, of God's own will, not man's will, He begat us by the word of truth. Sa will ni Lord, sa sovereign will ni Lord, sa sovereign choice ni Lord, tayo ay ipinanganak sa word of truth. Matthew 11:27, He to whom the Son wills to reveal Him. Ang sino mang pinagkalooban ng Ama o niloob ng anak na pagkapahayagan ng kaligtasan o ng katotohanan, yun yung makakaunawa. Yun yung maliligtas. It is not man's will. It is not man's choice. It is not man's sinner's prayer. It is not sinner's prayer. Prayer of acceptance, altar call. John 1:13, napakalinaw mga kapatid. Nor which we were born again, not of blood. We were born again, not of the will of the flesh, not of our free will, not of our free choice, but of the will of God. Hindi natin mamamanipulate ang Diyos, mga kapatid, para iligtas tayo. Kaya mas marapat na ang aralan ay ang mga lost sheep, na siya ay nangangailangan ng awa at habag ng Diyos, yung mga lost sheep. At ang awa at habag ay Diyos mismo ang kusang magbibigay nito sa kanyang mga pinili, mga kapatid. Number 10, kung bakit ang biblical, ang sinner's prayer, prayer of acceptance, altar call. Because prayer of acceptance in the pulpit is localizing a special place to meet our need. Ang pagpapasunod sa panalangin ng pagtanggap o sinner's prayer sa harap o sa pulpit ay pagbibigay idea na ang lugar ng pulpit ng church ay ang pinakabanal at espesyal na lugar para mamit ang Diyos at ang mga special needs natin ay mamit. Sa Old Testament, localize ang presensya ng Diyos. Sa Bagong Tipan naman, ang presensya ng Diyos ay everywhere at ang Diyos mismo ay nasa loob ng mga na-regenerate na. No special place to meet God, nor to meet our special need. 1 Corinthians 3:16-17, 1 Corinthians 6:18-20, 2 Corinthians 6:16. Basahin nyo na lang po kung may time kayo. Bakit may mga talata po na tila nagtuturo na biblical ang sinner's prayer, prayer of acceptance para maligtas ang tao o mga ka-truth seekers? Isa-isahin natin ito. Number 1, John 1:12. Bakit, pastor, sinabi diyan lahat ng nagsitanggap kay Kristo ay magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos?
E di kung tinanggap natin sa sinner's prayer si Jesus, magkakaroon tayo ng karapatan na anak ng Diyos. Kung hindi natin tatanggapin si Jesus sa sinner's prayer, hindi tayo magkakaroon ng karapatan na maging anak ng Diyos. Unang dapat po nating unawain, mga ka-truth seeker, hindi po itinuturo ang sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer of faith, altar call sa John 1:12. Nabasa po ba kayo? Wala. Pangalawang dapat nating unawain na hindi requirement ang faith para tayo ay maging anak ng Diyos. I repeat, faith is not a requirement for us to be the Son of God. Ephesians 1:5 na tayo itinalaga na ng Diyos noong una pa in eternity sa pagkukop bilang para maging anak niya, na tulad sa anak sa pamamagitan ni Kristo. Ephesians 1:5, having foreordained in eternity, God has predestinated us unto adoption as sons through Jesus Christ. Kapatid, napakalinaw na in eternity, inadapt na tayo, ginawa na tayong anak ng Diyos. So, unconditional ang pagiging anak natin. It is based solely sa will ni Lord, hindi sa will, choice, decision, at faith natin. Ang linaw-linaw. Ano ibig sabihin ng Ephesians 1:5, mga kapatid? Hindi pa tayo pinapanganak. Wala pa tayong kakayahang manampalataya, inadapt na tayo ng Diyos. Meaning, ang adoption natin para maging anak ay unconditional. Hindi required ang faith natin para maging anak tayo ng Diyos. Pangatlong dapat nating unawain na ang mga adopted sons ay i-regenerate o gagawing sons by new creation without faith required. John 1:13, na mga ipinanganak na muli, na born again, muli, hindi sa dugo, hindi dahil lahi tayo ng Israel at lalong hindi dahil kamag-anak natin ay Kristiyano, ni sa kalooban ng laman, hindi tayo na born again, hindi dahil sa ginusto ng katawan nating lumapit o magsuko ng buhay sa Diyos. Hindi sa kalooban ng tao tayo na born again. Ano ibig sabihin nito? Hindi dahil ginusto, nagdesisyon tayo, at lalong hindi dahil sa desisyon ng pagtanggap natin sa Diyos ang makakapagligtas sa atin, at lalong hindi sa kalooban ng tao. Ano ibig sabihin yan? Hindi dahil ginusto, nagdesisyon tayo, at lalong hindi dahil sa desisyon ng sinner's prayer, kaya tayo naligtas. Kundi sa desisyon will ng Diyos. Ito ay ginusto ng Diyos. Ito ay desisyon ng Diyos na tayo gawing anak niya by new creation. Wala po tayong contribution, participation, cooperation, faith, wala pong involved. Nang tayo ay gawing anak ng Diyos by new creation and by adoption. Pangapat na dapat nating maunawaan, mga kapatid, kusang dadaloy sa mga regenerated ang saving faith. At ang saving faith na ito ay hindi faith to save, kundi faith to realize, faith to enjoy, faith to appreciate, faith as proof and assurance na ligtas na nga tayo. At ibinigay na nga ng Ama ang kaligtasan, justification at adoption in eternity. Hindi pa tayo pinapanganak. John 1:12, datapat ang lahat ng sa kanila yung nagsitanggap ay pinagkalooban nila siya ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatitbagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan kay Jesus. Ano ibig sabihin nito? Ang salitang pagtanggap dito ay hindi literal na prayer of acceptance. Ito ay pagsampalataya natin kay Jesus. Meaning, nang sumampalataya tayo kay Jesus, tayo ay ligtas na. Ano? So, Galatians 3:26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Meaning, ang pananampalataya natin ay nagpapatunay, ebidensya, realization lang na anak na nga pala tayo ng Diyos. Kinupkop na pala tayo ng Diyos. Para maunawaan natin ito, mga kapatid, tayo ay pinanganak sa mundong ito nang dahil sa isang lalaki at babaeng nagniig. Ito ay sumisimbolo sa spiritual na pagkapanganak natin sa pamamagitan ng Diyos at ng Espiritu Santo. So may birth certificate o wala, ikaw ay talagang anak ng mga magulang mo. Kaya lang, dahil ang gobyerno o lipunan
o ang mga taong nakapaligid ay nangangailangan ng patunay o ebidensya na ikaw nga ay talaga bang anak o legitimate na anak ng tatay o nanay mo? At may karapatan ka nga bang maging anak nila at tawaging talagang anak nila? So, para mapatunayan natin, ito ay kinakailangan ng birth certificate na nakapirma ang mga magulang mo. Ganyan din mga kapatid sa spiritual na usapin. Ang spiritual birth certificate natin ay ang ating pagtanggap o pananampalataya na nagkakaroon ka ng karapatan, katunayan, ebidensya. Yung pananampalataya mo, ebidensya lang yan na talagang anak ka na ng Diyos. Yan yung pananampalataya mo ay birth certificate na nagpapatunay na ikaw talaga ay anak na ng Diyos. Yan yung birth certificate natin. Na tayo ay ligtas na. Hindi birth certificate para maging anak. Hindi birth certificate para maligtas. Birth certificate natin ang faith, o ang faith ay birth certificate natin para sa realization na ay anak na pala talaga ako ng Diyos. Sana malinaw yan mga kapatid. So, eto pa yan mga kapatid. Sa Revelation 3:14. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea isulat mo, Revelation 3:20, narito ako nakatayo sa pintuan at tumutoktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ipapasok sa kaniya. At hahapong kasama niya, sabi ng Panginoong Hesus, at siya ay kasalo ko. O, tingnan mo, pastor. Papasokin si Jesus sa puso mo? Maliligtas ka? Sasalo si Jesus? Magkakaroon kayo ng union? O hindi ba biblical ang sinner's prayer, altar call, at saka prayer of acceptance? Kapatid, hindi yan ang tinutukoy ng Revelation 3:14, Revelation 3:20. Unang dapat nating unawain mga kapatid, hindi tinuturo ni Juan ang panalangin na pagpasukin si Jesus sa ating puso para maligtas. Ito ay wala sa Biblia. Hindi rin itinuturo ni Juan na ito ay patungkol sa sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer of faith. Pangalawang dapat nating maunawaan mga kapatid, na nananampalataya na, Kristiyano na ang kinakausap ni Jesus sa Revelation 3:14, 3:20. Mga ligtas na. Pinapaalalahanan na lang ni Jesus na ang mga regenerated, tunay na Kristiyano at mga ligtas na ay papasukin pagariin si Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisisi, hindi sa pamamagitan ng pagsunod o panalangin ng pagtanggap sinner's prayer. Revelation 3:14 ang liwanag. Ito ay address patungkol sa iglesia, sa church ng Panginoong Hesus, sa Laodicea. Revelation 3:19, ang lahat kung iniibig ay kaniyang sinasabay at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Church ko, mga genuine liligtas. Revelation 3:20, narito ako'y kumakatok, ako'y papasok sa kaniya, kung ako'y pagbubuksan niya, hahapong kasalo niya at si kasalo ko. Sa church po yan, naka-address, hindi sa mga unbeliever. Pangatlong dapat nating unawain sa Revelation 3:14, 3:20, ang pagbukas ng pinto at pagpasok ni Jesus ay anino lamang ng mga genuinely ligtas na, at ang realidad o totoong makakapag-ayos muli ng relasyon nila kay Jesus ay ang magsisisilang mga genuinely ligtas na at medyo naliligaw. Pero at the end of the day, babalik din sila sa Panginoon dahil ship sila ni Lord. Ang pagbukas natin ng pinto at pagpapasok kay Jesus ay anino o larawan lamang ng pagsisisi sa ating panlalamig kay Jesus. Mga lost sheep. Mga sheep ni Lord. Ang pagsisisi natin kay Kristo, ang pagsisisi nila sa Revelation 3:14, 3:20 ay hindi para maligtas. Ang pagsisisi nila doon ay pagbubukas ng pinto at pagpapasok kay Jesus para maghari at manguna at mag-drive ng buhay nila bilang mga anak na ng Diyos at ligtas na at genuinely Christian na. Isa pa pong talata na tila nagtuturo na ang pagtanggap sa Panginoon ay makakapagligtas. Colossus 2:6.
kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo na Panginoon, Colossus 2:7, na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya. Anong pinupunto dyan? O tingnan mo, Pastor, tanggapin si Kristo, maliligtas, Colossus 2:6. Hindi po yan ang pinupunto dyan. Unang dapat nating unawain sa Colossus 2:6-7, hindi tinuturo ni Pablo dito ang sinner's prayer, prayer of acceptance, prayer of faith, o pagpapasunod sa panalangin ng pagtanggap. Number 2, pangalawang dapat nating unawain, hindi tinuturo ni Pablo dito na ang pagtanggap nila kay Jesus na Panginoon ang nagligtas sa kanila. Sa kabaligtaran ng kinakausap ni Pablo dito ay mga ligtas na, Colossians 2:21-23. At ang pagtanggap at pananampalataya nila dito ay katunayan lamang na sila ay talagang ligtas at iniligtas na ng Diyos in the past, Colossians 2:6-7. Pangatlong dapat nating unawain sa Colossians 2:6, na ang pagtanggap ay katumbas ng salitang pananampalataya sa John 1:12 at Colossians 2:6-7, ay bunga lamang ng work ng Holy Spirit nang tayo ay pag-isahin kay Jesus, Romans 8:8-14. At ang pag-iisang ito ay dumaloy sa espiritu natin ang life, righteousness, perfect obedience, character at graces ng Panginoong Hesus sa espiritu natin, na naturalesang nahayag sa ating isip, salita at gawa. Isa na rito ang saving faith na umaago sa ating binuhay na espiritu so that we can savingly believe in Christ, Galatians 5:22. Another question, Pastor, kung ang sinner's prayer, altar call, prayer of faith ay hindi makakapagligtas at hindi dapat ginagawa, paano na kami mag-evangelize ngayon kung walang altar call? Number 1, don't act as the author, the finisher, the mediator, and sealer of salvation. Jesus is the only author and finisher of faith, not us. Hebrews 12:1-3. The Holy Spirit is the sealer of those whom God has chosen and those who have faith in Christ. Ephesians 1:13-4:30. Unang dapat nating tandaan ng tagumpay ng ating pangangaral ay nakasalalay sa Diyos na may akda ng kaligtasan, mga ka-truth seeker. At siya rin ang nagliligtas, finisher of our salvation, hindi tayong mga nangangaral. Number 2, don't count by their outward confession or action. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng nagpapahayag na sila ay nananampalataya ay tiyak ngang ligtas na, mga kapatid. Kaya ang least concern natin dapat ay ang pagbibilang kung sino-sino at ilan ang mga naligtas sa bawat pangangaral. Ang greatest concern natin, nagpapatuloy ba sila sa Diyos? At nakikitaan ba sila ng bunga ng regeneration at bunga ng Espiritu Santo? Galatians 5:22, Ezekiel 36:26-27. Number 3, our preaching must meet the whole person, not just emotion. Ang kahinaan ng maraming pangangaral ngayon ay nakapokus sa emosyon at ang ebidensya ng pananampalataya nakapokus sa emosyon ng tao. Kukwentuhan ng preacher ng mga pangyayaring nakakaiyak, sasabayan ng malungkot na tugtog, lalagyan ng lighting effects, o papatayin ng ilaw para lang mapukaw o magising ang nananahimik na emosyon. At kapag na-stir na ang emosyon, saka tatawag ng altar call. Wala sa Bible yan. Walang ganitong pamamaraan sa mga sinaunang Kristiyano at sa Biblia mismo. Mga kapatid? At the end of the day, napapatunayang hindi pala talaga totoo ang kanilang ginawang altar call. Napilitan lang pala, sumunod lang pala sa agos, nadala lang pala ng malungkot na musika, at naitulak lang pala para manampalataya at magsisi. Hindi pala kusang loob at buo ang puso sa pagsisisit pananampalataya. Napilitan lang pala. Kahiyaan lang pala. Sa New Testament, ang salita ng Diyos ay tapat na itinuturo at ang lost sheep ay inuutosang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Acts 3:19. At marami namang tumutugon at nangadaragdag sa church.
Walang instruction ng tao ay pumunta sa harap, itaas ang kamay, tumayo, sumunod sa panalangin o sinner's prayer. At mag-fill up ng card na katunayan tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Ang Biblia ay nagpapatutuo na when they heard Peter's sermon, they were pricked in their heart and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Ang sagot ni Pedro, kayong mga nakakaranas ng regeneration na nagsasabing, what shall we do? Repent and believe. Ito ang offer namin sa inyong nire-regenerate ng Holy Spirit. Ang ginawa lang ni Pedro ay mangaral ng katotohanan at nang tanungin ng mga tao si Pedro kung ano ang dapat nilang gawin, na dama ni Pedro na sila ay nire-regenerate at nire-regenerate na ng Holy Spirit kasi nagtatanong na anong dapat namin gawin. Inutusan ni Pedro ang mga lost sheep, ang mga kinilusan ng Diyos na magsisi. Pansinin natin na hindi sila ginabayan ni Pedro na sumunod sa panalangin ng pagtanggap, panalangin ng pananampalataya at lalong walang pagpapasunod sa sinner's prayer o altar call. Number 4, ano ang biblical evangelism? Just preach, tell the gospel, biblically and contextually. Palaging siguradihing biblical, contextual at klaro ang gospel truth na ipipresenta natin, mga kapatid. Ang mga ngaral na nagnanais na maligtas ang mga tagapakinig ay mas pinahalagan maituro ang truth sa lost sheep o immature sheep. Kahit na goat pa siya, dahil kahit goat ay may karapatan silang marinig ang katotohanan. Tanggapin man nila o hindi, maunawaan man nila o hindi. Kasang tao. Ano nga po ba ang biblical presentation para maligtas ang tao? Kailangan ipaalam sa tao ang kanyang tunay na kalagayan. So mga kapatid, ang tunay na kalagayan ay dapat maipaalam sa kanila. Ang Diyos ay napupulot sa ating mga makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan spiritual, physical at eternal. At ang bunga ng kasalanan ito ay pagkaalipin. Romans 3:23, 6:23. Number 2, ngunit dahil sa labis na pagmamahal ng Diyos, si Jesus ay nagkatawang tao, namatay para sa ating makasalanan at muling nabuhay para tayo ay iligtas sa puot ng Diyos. 1 Corinthians 15:1-4, 1 Timothy 2:3-6, mga katutsikar, Isaiah 53:5-6. Number 3, na ang makasalanan na hindi naliligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa pananalangin ng pagtanggap, pagpapasakop kay Jesus o pagsusuko ng buhay kay Jesus o sa pananampalataya. Galatians 2:16, Titus 3:5, Isaiah 64:6, and Romans 3:28-4:5. Romans 4:5. Number 4, na ang kaligtasan ay all of God, all of grace, all of God's work, na unconditionally na justified tayo in eternity, na tayo naging kinupkop na anak unconditionally and in eternity. At in time, sa panahon naman natin, tayo ay i-regenerate unconditionally. Sa lahat ng proseso ng pagliligtas ng Diyos na ito, hindi na yan nire-require ang faith, repentance, acceptance, sinner's prayer, prayer of acceptance, altar call. Number 5, call those lost sheep regenerated to repentance, faith, submission, and commitment to Jesus. Ang pagsisisi, pananampalataya, pagpapasakop ng buhay at commitment ay ginagawa lamang ng mga taong na-regenerate na ng Diyos, mga kapatid. So, number 6, we must help them grow in the context of spiritual family. Magbigay sa kanila ng counsel o payo, suggestion o karagdagang kalaman o paglilinaw sa gospel truth o sa iba pang bagay. I-encourage at lalo silang pag-apuyin sa paglilingkod, guide them to reach maximum maturity. Ang bagong panganak na mananampalataya ay kinakailangang mapasailalim sa church o spiritual family, hindi sa kamay ng mga altar of strangers. Ang church o spiritual family ang nest kung saan mapapakain ng maayos ang bagong mananampalataya, lalago, lalaki at ma-empower sila para mabuhay bilang isang tapat na mananampalataya. O kaya mag-offer ng 1 month o 2 month study sa basic ng Christian faith. Number 7, baptize them. Nais kong linawin na ang evangelistic studies at ang bautismo ay hindi nakakapagligtas.
Ang mga ito ay bunga lamang at kapahayagan lamang ng ating pagkaligtas, mga ka-truth seeker. Hindi nakakapagligtas ang evangelistic studies at ang bautismo. Ang bautismo ay public profession ng ating identification allegiance natin kay Kristo at sa church. Let the baptismal candidates share their testimony to the church before and after baptism. Number 8. Before and after you have preached, always pray. Relevance ng ating pinag-aralan, mga kapatid. Ano ang relevance ng Bible Doctrine 11? As church leaders, elders, deacons, etc., we are mandated to disciple the people of God. Matthew 28:19-20. Teach, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and now teaching them to obey everything that I have commanded you, and lo, I am with you always till the very end of the age. 2 Timothy 2:2. At lahat ng natutunan mo sa akin, Timoteo, iaral mo sa iba. Humanap ka ng mga faithful at available na mag-aral. At yung mga available na yan, turuan mo at pagtyagaan mong aralan. Huwag mong tuturuan ng mga taong walang availability sa time. Sayang lang ang panahon mo, Timoteo. Kaya kita tinuruan, Timoteo, sa 2 Timothy 2:2, kaya kita tinuruan ng lahat ng aral ng Diyos, counsel ng Diyos, binigay ko sa iyo, iniaral ko sa iyo, buong buo. It is because nakitaan kita ng availability sa time. And number 2, nakitaan kita ng faithfulness at regularity sa attendance at commitment mo na makinig sa akin. Yun din ang hanapin mo, mga tao. Kaya ako, kapatid, din ako namimilit ng tao na mag-aral ka ng Bible. If you would like to study the Bible, go with us. Come with us and study the Bible regularly, faithfully. And ano pa ang relevance nito, kapatid? As Christian, we are expected to be ready to share the truth with boldness, love, gentleness, humility, and meekness. Kung hindi ka leaders, as members of the church, we are expected to be ready to share the truth with boldness, love, gentleness, humility, and meekness. 1 Peter 3:15 TPT translation, and if anyone asks about the hope, about the doctrine living within you, always be ready to explain the doctrine with meekness and fear. Summary statement ng Bible Doctrine 11, mga kapatid. Ito po. Regenerated, were justified, and adopted in eternity. I repeat, regenerated, were justified, and adopted in eternity. Aral po tayo ng Biblia, mga sheep ni Lord. Kita-kits po tayo sa Bible Doctrine 12 next week. If God willing. Good day and God bless po sa ating lahat.